Yes po. Medyo nakakalungkot nga po no na sa paglapit ng anihan ng ating mga farmers, doon naman po tayo binibira ng mga sunod-sunod na bagyo, no. So dito po sa nakaraang mga ah, bagyo, hindi bali meron pong accumulated na po na report ang Department of Agriculture, hindi lang po dun sa nagdaang Typhoon Nando. So kasama na po dito yung reports ng sa Typhoon Mirasol, kay Ompong na rin po, at saka yung South West Monsoon or yung ating tropical depression. So itong mga nagdala ng pag-ulan sa ating rehiyon ay nakaapekto po sa ating mga farmers, lalong-lalo na po sa ating mga rice farmers kasi alam naman po natin na papasok na po ang kanilang harvest season, no? So, ang total na naisubmit po na report mula sa ating local government units, kasi yung ating pong mga LGU actually ang nag-gather ng mga damage report on the ground, and then sila po yung nag-encode sa ating system na kung saan nasasubmit po ito sa Department of Agriculture Regional Office, at ang DA Region 1 po ang conduct ng validation. So, based on the progress report that we have gathered from our local government units, meron na po na tayong naitala na 17,306 affected farmers po sa buong region, ano? At pinakamataas po dyan ay mula sa ating sector ng palay or rice. So, doon sa out of the 17,306 na reported affected farmers, mga rice farmers po natin ay nasa 14,898. At meron din pong mga nag-report na mga affected din po ng mga corn farmers natin, pero minimal lang po sila compared sa rice farmers natin. So sa corn ay 309, sa ating high value crops or yung sa mga nagtanim ng mga gulay, may affected po na 1,866 na farmers natin. So kung sa kabuuan po ng naapektuhan ng bagyo, sa total hectares po natin, 9,711 hectares po ang affected. So, meron pong dalawang klase ng mga apektado, no, sa ating typhoon. So, meron yung tinatawag natin based on assessment, yung totally damaged, ibig sabihin no chance of recovery. Talagang loss na po ito sa ating mga farmers. At meron din po tayong tinatawag na partially damaged or with chance of recovery. So itong total hectares affected, so inaccumulate na po natin ito dun sa damage at saka totally damaged. So sa kabuuan po ng crops, so rice, corn, yung mga high value, kung pagsasama-samahin po natin yung mga naapektuhan na totally damaged, partially damaged, may kabuuan po tayong production loss na amounting to 269.5 million. Sa buong region na po yan, from Ilocos Norte to La Union po. Para sa crops lang po yan. So meron din pong mga reported na damages sa ating agri-infra, which is amounting to 284.8 million. Medyo malaki syempre yung mga agri-infra natin, mga irrigation systems natin. Syempre pag nasira yung mga malalaking fund po ang ano dyan, involved po dyan. So, meron din pong mga reported na damages under livestock, pero very minimal lang naman po, konti lang naman po yung nasubmit na report. May 233 na reported na affected farmers. So overall, sa typhoon damage, sa crops, sa livestock, 279.7 million po ang damage ng Region 1 po.